Quirino Highway, Novaliches, Quezon City, corner ng Commonwealth Avenue. Tayo ay kakaliwa dito sa Commonwealth Avenue. At maglalakbay tayo papuntang Muntinlupa. So daan lang tayo ng Skyway at doon lang tayo sa dulo ng Skyway. Tingnan natin anong oras natin travel mula dito sa Novaliches, Quirino Highway, Quezon City papunta sa dulo ng Skyway sa Muntinlupa. So going south tayo. Dito sa halos dulo na ng Commonwealth Avenue ay merong ginagawa. So makalagpas lang tayo dun sa kanto ng Quirino Highway at Commonwealth Avenue. Ito, may ginagawa dito guys, bandang kanan. So may mixer truck. Pero dito naman sa bandang unahan, bandang kaliwa naman yung ginagawa. So update natin, ayan, kung dadaan kayo dito, may mga ginagawang kalsada dito. So ingat-ingat kapag ganito yung mga dinadaanan, lalo na kung gabi. Ngayon ay pasado alas 4 ng hapon, medyo maliwanag pa naman. June 7, 2025. Pagkalagpas noon, bago pumasok dun sa may Jordan subdivision, okay na. So yung ginagawa in between ng kanto ng pagpasok ng Jordan subdivision hanggang dun sa kanto ng Quirino Highway dito sa Commonwealth Avenue. So tuloy-tuloy lang tayo dito at isang stretch lang naman itong Commonwealth Avenue. Dire-diretso lang to, isang diretso. May McDonald's dito sa gawing kanan. Yan, kung madaan kayo dito at medyo nagugutom, pwede kayong kumain dyan sa McDonald's. Sino kasama mong nanood? Sina Ate Shapo tsaka sa Teresa. Yung dalawang magkapatid? Yung mga dati mong kasama, hindi? Yung mga taga Batangas? Pag ano lang sila dito, K-pop. Iba pa ba yun? Kasama ko ngayon ang aking pamangkin, si Ilaika Gulyoso Angustia, at kasama din namin ang bunso kong anak, ayan nasa likod, si Jeremiah. Medyo nakastop dito kasi may traffic light sa bandang unahan. So maghihintay tayo ng green light. And kapag ganitong may mga sumisingit na motor tapos nakastop naman, okay lang yan kasi hindi naman gumagalaw yung mga sasakyan. Pero kung gumagalaw na ay delikado na yung ganong singit. So ito yung unang traffic light na madadaanan natin mula dun sa corner ng Quirino Highway at ng etong ang Commonwealth Avenue. Yung traffic light na naka-arrow sa left, medyo mabilis yung pag-change niya ng color. Parang ilang seconds lang. Pero itong diretso na to ay medyo matagal naman kaya nakatawid tayo. Hanap lang ako ng CR o gasoline station. So may call of nature at hindi komportable na magtuloy-tuloy ng biyahe, lalo na kapag kailangan nating mag-urine kasi delikado din sa health kapag pinipigil natin yung ating
urine kapag nagta-travel. So, bandang unahan, meron ditong Caltex. Medyo maayos yung mga comfort room dito. At kailangan mo nang gawin ang call of nature. So, after nito ay mas maganda sa pakiramdam na makatuloy-tuloy sa biyahe. So, ito yung Caltex. At daan muna dito. Yan. Experience kapag nagta-travel, kapag may call of nature ay talagang ganito. Hindi ba kayo magagas dito? Mamaya na. Pabalik na. Dito sa gawing kadiwa, nandito yata yung comfort room. So, hindi ko na i-off yung engine. Nandito naman yung dalawa. At kailangan ko talaga munang dumaan sa comfort room. Maya, ikaw, hindi ka magsisiyan? Okay, tuloy na ulit tayo sa ating pagta-travel. At talagang kailangan natin na kapag ganito na may call of nature, kailangan na wag nating pigilin yung ating panawagan. Mahirap yung nagpipigil ng urine kasi meron niyang masamang epekto sa katawan. At mas relax tayo yan na makapagdadrive ngayon. So tuloy na tayo. Diretso tayo dito sa Commonwealth. Ingat kapag lumalabas sa ganitong mga galing ka ng gasoline station tapos palabas ka. Kasi mabibilis minsan yung mga sasakyan, kaya dapat talagang pakiramdaman natin at tingnan natin kung maluwag na saka tayo pumasok dun sa way. Kailan graduation nyo? July 25. June 25 birthday mo, di ba? 24 po. Lola mo, 20. Intersection lang dito sa unahan. Kaya medyo matraffic din. So, pansin natin yung traffic light na nagbi-blink. Kaya bigayan lang kapag ganito. So, medyo marami yung galing dun sa kanan. Kaya
medyo pumila tayo dito. Pero ayan, go na tayo ngayon. So sa susunod ay may isa pang traffic light. So medyo marami-rami yung mga traffic light dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. So ito ay North Fairview na yung lugar na to. Ayan, may malaking church ang INC. Tapos pagtawid natin ng traffic light, ito na yung ilalim ng MRT 7. So mahaba din to, tuloy-tuloy lang to. Lumihis lang to dito sa yung sinundan nating traffic light, yung Regalado Avenue. Pero yung rails na to ng MRT 7, dire-diretso to hanggang Quezon City Circle. At tatawirin niya yung Quezon City Circle, tapos North Avenue. Yun ang diretso niya. Baka magbugno ka, sabihin mo agad ha. May plastic ka ba dyan? Panatag ka ha. So kapag nagta-travel tayo, lagi nating paalaala na kondisyon dapat yung katawan. Mahabang biyahe man o maiksing biyahe, dapat laging focus sa pagdadrive. Kapag inaantok ay magpahinga muna, humanap ng safe na lugar, umidlip. At pagkatapos makaidlip ay saka magpatuloy sa pagta-travel. Palagi din nating i-check yung ating mga service, mga sasakyan na ginagamit. Yung mahalagang mga chine-check, yung battery, yung mga ilaw, yung mga langis, syempre yung tubig, yung sa radiator, yung sa wiper, yung gulong, lagi ding i-check kung tama yung hangin dun sa gulong. Siyempre yung preno, lagi din nating i-check. So mag-aalas 5 na ng hapon, kaya medyo ramdam na natin yung pagdami ng mga sasakyan. Rush hour na. Sa lugar na ito, hindi pa naman halos sakop ng NCAP yung lugar na to. Kasi pansin natin yung mga motor yan. May sa kaliwa, may sa kanan, may sa gitna. Pero pagdating doon sa may paglagpas ng Winston, yung circle, ay doon nag-uumpisa mamaya yung effectivity ng NCAP. Dito kasi sa lugar na to, mula Quirino Highway hanggang doon sa Winston yata yun kung hindi ako nagkakamali. So ayan, yung mga motor ay wala silang designated lane dito. Kaya mapansin natin may sa kaliwa, may sa kanan, may sa gitna. Pero mamaya ay meron ng NCAP dun sa bandang unahan. Kaya mapapansin natin na yung mga motor talagang doon sila dumadaan sa designated area, designated lane. At yung mga four wheels naman ay hindi pwedeng bumabad sa motorcycle lane kasi
meron ding violation kapag ganon. So merong magandang epekto at meron ding sabihin natin na hindi magandang effect ang NCAP kasi ang motorcycle lane mamaya kapag nadaanan natin, hindi naman talaga siya isang straight solid lane ng motorsiklo. So minsan naiiba. Minsan nandito sa kanang lane natin, tapos biglang sa bandang unahan mapapalit, bandang kaliwa naman siya. So hindi talaga siya yung straight na motorcycle lane. Merong mga pagkakaiba. Kaya yung mga nagmumotor ay ingat din. Hindi naman sila lang, lahat naman dapat ingat kapag dumadaan dito sa lugar ng NCAP. Maya-maya madadaanan natin ang kahabaan ng Commonwealth Avenue na pinapatupad na ng MMDA ang NCAP. So sa ngayon, nandito pa lang tayo sa Fairview at dito hindi pa pinapatupad yung NCAP. Ito yung Fairview Town Mall dito sa gawing kanan. So talagang medyo marami ng mga sasakyan kasi halos magpa 5 na ng hapon. Huwag din nating kalilimutan na lagi tayong magdasal kapag tayo ay nagda-drive, naglalakbay, nagta-travel. Siyempre, pagising pa lang sa umaga, mag-pray na, ipagkatiwala na lahat kay God. At bago matulog sa gabi, mag-pray din. At sa ganitong mga driving, travel, mahalaga na palagi pa rin tayong nagdadasal. Lagi tayong magtiwala sa Panginoong Diyos. Sabi nga ng Proverbs chapter 3, huwag tayong magtitiwala sa ating sariling karunungan, kundi tayo ay umasa at magtiwala, humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. In all thy ways, i-acknowledge tayo ng Panginoon. So maganda na laging sa Diyos tayo nagtitiwala. Siyempre, ligo ba tayo main sa dagat? Ha? Sabi ko magbawang ka damit eh. Isa nga lang. Ayun, may damit ako. Kanina nasa North Fairview tayo, tas ngayon nasa Fairview Center Mall yata to. So dire-diretso lang tayo dito at maya-maya ay makikita na natin yung merong no contact apprehension policy o yung NCAP. So sa lugar na to kasi kahit Commonwealth Avenue din to, hindi pa pinapatupad dito kasi walang malinaw na motorcycle lane dito. Unlike dun sa napakalapad na daan mamaya. Pero sabi ko nga, may mga naiiba. May mga, hindi siya isang straight motorcycle lane. Minsan ay naiiba. So yung akala mo, nandun ka sa lane mo kung nakamotor ka. Tapos kapag dinerecho mo pala, biglang malilipat sa kanan o sa kaliwa. So may mga ganong lane mamaya. At mapapansin natin, so medyo malapit na lang din. After ng Pure Gold, may circle, tapos nandun na yung effectivity ng NCAP. Kaya dito, yung mga motor, minsan talaga ngayon, mayroon sa kanan, may sa kaliwa, may sa gitna. Pero dun mamaya,
magandang tingnan. Pero kapag yung lane ng motorcycle ay nakaharangan, yun ang hindi magandang tingnan. Kapag nandun yung terminal, mahirap naman na naka-lane yung mga motor tapos terminal ng jeep, ng bus. Paano naman yung ganon? Pero may mga lane talaga na dire-diretso maganda, kung sa maganda. Ang problema nga lang yung hindi talaga isang diretsong lane. Kapag nalipat yung lane, nagugulat minsan yung mga nakamotor na, uy, akala nila nasa motorcycle lane tas na iba na pala. Pero yung sa mga nakaka-memorize na nung daan na to, sa kanila okay lang siguro yun. So ito na yung pure gold dito sa kanan. At merong circle dito sa unahan. Actually, hindi na yata to circle ngayon, no? Hindi na. Parang U-turn slot na lang siya. Dati, circle to eh. Pero nilagyan na nga ng rails ng MRT7, kaya nawala na yung bilog dito. Okay, may ginagawa din dito. Ayan, update natin. Dito sa may U-turn slot. So, may ginagawa. Ayan. Medyo mahaba-haba din to. So, ingat pagdaan dito. Ang kakaiba lang yan, naglilipat-lipat yung lane. Kaya minsan nakakalito. Tapos ang speed dito, 60 lang. Pag 4 wheels ka, speed naman yung mamaya pausod dyan ang pausod. Halos dumidikit na siya dito. Wala na, no? Yung blue. Wala na, no? Tapos banda dyan una, meron na naman. Ayan, ito, lumabas na ulit. Kaya lang, naka-terminal yung iba. Sila makadiretso dyan. So, ito na yung dito na pinapatupad yung NCAP. Ayan. At maganda yung motorcycle lane. Kaya nga lang, kapag may part na nasa terminal minsan, yun yung mahirap.
Kapag susunod talaga dito sa lane, maganda naman. Paki-check mo ka, Laika, kung pwede na yung Gcash. Kung wala pa rin, may cash lane naman siguro ngayon. Dapat meron yan. Biglang lumipat yung motorcycle. Wala pa din dito. Unavailable pa din to. Ang Gcash yata may problema, no? Yun lang po ang wala eh. Kasi ang easy trip meron. Auto sweep ang wala. Di auto sweep ang ano. May problema. Ang Gcash hindi. Ganda tignan ng mga nasa lane, no? Okay din naman siya, no? Kaya lang pag sobrang volume, puno talaga. Kasi lang mas gano'n. May place na malawak, pero minsan may ano, masikip din. Nandiyan yung mga camera nila eh. Ayun, nasa poste yung mga. Uy, ano siya? Busog ka na, Maya?
Pasok daw na low pressure. Pating Mindanao pa daw. Tagal na ito hindi ginagawa. Pero baka ayusin na kasi marami na silang mahuli dito ngayon. Circle na yan dito. Quezon City Circle. Butas yan ng ano MRT 7 yan no, yung sa may parang construct na yun. Diyan tatawid yung MRT 7 galing dun sa North Avenue. Hindi ka pa nag-drive dito, no? Ba't pala pinag-drive dito ngayon? Pag-ikot mo dyan, bilang ka lang ng 3 kanto. Kung Quezon Ave ka dadaan. Ito una, Visayas. Tapos North Avenue. Tapos Quezon Avenue. Mga anong oras tayo dadating dito? Kung hindi tayo ma-traffic, mga before 7 or 7 yun. Safe na yung 7 onwards.
sa bank mo kung pwedeng mag-load ng Quezon Avenue. So, ito yung ilalim. Kung sa taas dadaan ay meron dong daan papunta ng EDSA, north and southbound. At ito tawid sa ilalim. So, allow din yung mga motor na dumaan dito. Bandang unahan nito ay Roosevelt. At merong mall na medyo maganda rin sa bandang unahan sa may Roosevelt, Fishers Mall. So may mga traffic light lang din dito. Etong Quezon Avenue naman ay dire-diretso lang to hanggang Circle sa may Espanya. Tapos kapag aakyat ng Skyway, so may dalawang option. Pwedeng sa taas ng Araneta dadaan. Pwede rin namang diretso din itong Quezon Ave at mag-U-turn lang sa U-turn slot. Pabalik ng Quezon Ave, papunta ng Araneta. Kung matraffic yung sa may rampa ng Araneta Avenue. So, titingnan natin kung matraffic yung taas, sa baba tayo dadaan mamaya. Maluwag yung daan ngayon na. Gcash mo lang take ang camera. Lahat siguro yan, like ano. Pag sa bangko, Pero kung meron ang ano, RFID sa ano yung isa? Easy Trip. Baka yung auto-sweep pang may problema. dito pahiram daw po uli ng card. Card. Ilan alaga yung baboy? Dami po yun eh. Hindi ko lang alam. Dinagdagan pa yun ng dati. Ilang ano na, ilang buwan na? May 1 month na? Parang po. 3 months lang yata inaani yung baboy. 3 to 4 months.
No U-turn. Ba't sinaraduhan? Dito na daw kung account name nito. Nandiyan yata ang account name. Wala. Pangalan ko yata yung account name dyan. Hindi ko lang sure. Sabihin mo, try yung pangalan ko. Sana tutulog ngayon si kuya Lutoy. Lutong? Lutong. Sa bahay. Siguro po iba ka sa bahay doon. May bantay na naman po sa mga Yung bata pa na mag-isawa. Bumalik po eh. Ba't umalis ba yan? Oo. Trabaho dito sa Manila. Mas malaki daw po kasi sa atin. Mas bumalik din. Malaki nga sahod sa pagkain naman. Mga gastusin.
nagloloko yung ano. Talaga pong bot doon sa... Try natin, baka meron. So nakapag-U-turn na tayo sa Quezon Ave at dito kakanan na tayo ng Araneta. So nandito yung rampa ng Skyway. At kapag nakakaya tayo dito sa Skyway, dire-diretso na lang to hanggang Muntinlupa, yung pinakadulo Bigay tayo ng papunta sa inyo, Skyway. ilang minuto lang naman no? May traffic light lang dito at Basta po yun. once na mag-go na ay diretso na tayo dito. Nagkakaroon lang ng problema siguro ang auto sweep kasi kanina pa kami nagtatry mag-load sa GCash. Kasi itong pamangkin ko nagpa-try sa mama niya sa bank transfer. So hindi talaga makapag-load at medyo konti na lang yung load dito ng RFID kaya kung hindi makapag-load siguro may reason na masabi dun sa toll booth. Mas maganda kasi kapag ka talagang may load at dire-diretso lang kesa sa pipila sa cash lane. Pero doon tayo dadaan sa RFID lane kasi may RFID naman tayo tapos inquire na lang kung bakit ganon. So ito ay corner ng Quezon Avenue ibabaw at ng Araneta Avenue. Medyo malamig na kaya jacket ng konti. So pagkaliko dito ay gawin na agad kayo sa bandang kaliwa. Kasi nandito na yung akyata ng Skyway. At pagka rampa dito ay malapit lang yung toll booth nila. So maganda to kasi isang dulo diretso lang. Tapos baba na tayo ng dulo ng Skyway mamaya at malaman natin ano yung reason bakit ganun yung nangyayari na hindi makapag-load through GCash or bank transfer. Ano itong mag-U-turn? Ano RFID? Oo, nagtitiket nga sila. Ay, hindi. Base cam lang.
Bossing, hindi kami makapag-load sa auto sweep. Sa system. Cash na lang muna, 120 na. Ha? Cash na lang. Pag nag-exit kami, dito na. Divide. Bag ko man. Baya, bag ko. Tapos dun sa iba pa yung bayad. Sa point kayo. Sa Sa yung paglagpas ng Calax. 20 yan, meron na. Calax. Meron. Saan daw pwede mag-load dito? Wala daw. Ano daw yung system nila. Magkano, Brad? 120 na. Salamat. Sa Java. Oo, wala daw. Yung system daw nila. Swerte yung mga may load pa, no? Hindi cash po lahat. Yung iba, yung kagaya natin na hanggang sa load. Pero alam ba, may load ka pa, maririd pa naman. Ano? Ang speed limit dito ngayon, 80. Dinagdagan ng 20. Dati 60 lang pala. Pag curve na ganito 60. Malaking bagay kasi itong daan na to eh. Kung iikot ka doon sa baba, halos 3 months din pala kami hindi nakapunta sa inyo, no? Kasal ni Kiray yung huling punta doon. May anong kasal ni Kiray? 3? 2? Ay, March?
Yung kapatid ba ni siya nag-aaral pa? Opo. College na din? Magka-college po. Tumigil kasi siya dito. Dapat siya mauna pa sa akin. Hmm. Saan siya nag-aaral? Decided pa siya kung saan siya magka-college. Kaka-grade 12 niya lang? Halos ka edad ni Toy. Sino po? Sa Teresa? Di po, tanda na yun. Tanda pa yun sa akin. Bakit? Matagal Tumigil nag-stop? po, opo. Nag-ano siya. Tagal niya tumigil. Kasi nagka-ano din siya, mental health problem. Ang laki ng mga ano dito, ang dugtong. Pero parang bata pa siya, tignan no. Maliit lang siguro. Puro 16 na nakalagay dito. Maya, nakalak ba yung ano mo, pintuan mo? Bakit? Baka makalimutan mo. Ayan, 80 na dito. Ang mga curve lang pala yung 60. Mga straight na ganito. 80 na. Papa, baba mo na. Ha? Wait lang na to. Kabinado ko to. Ha? Ayan, dyan na yung apply ko. Ayun no, hanapin mo dyan yung bahay natin. Makikita mo. Hirap? Ha? Mahirap. Mahirap. Daming bahay dito. Ano? Dun no? Tingnan mo. Dito yun sa kabila. Sa kabila. Sa kanan yun. Dyan. Andun yung building na ginagawa eh. Saan? Dito. Ay no, toilet up. Ay, toilet. Heroes Hotel. O, diba? Ito.
to, Makati to. Doon yung office namin dati. Doon, no? Hindi, may nagano dito nung ano. Nag-lunch siya ng early. Sa taas pala. Marami dito, di ba? Parang hindi tama ang ginagawa ng driver niya. Yung nakaano yung lane niya sa dalawa, oh. Nakahati sa dalawa. Saan? Ayun, no, yung Fortuner yata yan. Yung sa unahan natin, pangalawa. Tingnan mo yung ano, yung lane. Nandun siya sa ano, gitna ng lane. Baka po may kakap. Parang naka-ano sila dyan sa nasa unahan nila. Beep. Mga naka-blinking. Eh. Baka po may kakap. Apat sila, 5. Ano, nakadikit talaga siya dun sa ano. Yan na, okay na. Yun na, lumipat na. Nandito naman siya sa kabila. Ayan, no? Tingnan mo, nakagitna talaga siya, no? Gusto mo mag-overtake eh. Asia Pacific College. Airport siguro punta na naman. Ginagayat naman. Ulit. Pwede. Mga security guard yan, no? Ganda ng space.
magandang carrier. Ayoko po ng ganun. Parang pagong lang, no? Pero marami kang may karga dyan. Walang project ngayon si yung taga dyan sa QC. Sino? Si yung mayaman. Si Ma'am Stan. Oo. Parang may pinapagawa ko. Okay ka lang, Maya? Ha? Okay ka lang? Oo. Kumusta lagi ka si Mamay? Okay naman. Mas malakas siya kaysa dati. Nakakapunta na ulit sa kubo. Lagi po yun nandun sa labas. Natakas yun pag mainit eh, no? Uy, may ulan.
dati yung post ni mama mo na may meeting sila. Yun sa hotel na yan. Sa YouTube. Okay, ito na yung dulo ng Skyway, parte na to ng Muntinlupa. So hanggang dito lang yung travel natin. Tiningnan lang natin ilang oras malalakbay ang galing dun sa Novaliches Quirino Highway hanggang dito sa dulo ng Skyway dito sa Muntinlupa. So 1 hour and 20 minutes tayo. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.